Umabot ng India ho, mga bossing, yung kahihiyan o yung nakakahiyang ginawa ng Vice Presidente. Napag-usapan po. Live, on air, itinatanong kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ang reaksyon mo dun na merong kampraning na Vice Presidente? Hindi, joke lang ho, mga kababayan. Walang sinabi si Palki Sharma na merong kampraning na Vice Presidente. Kaya lang ho, tayo, mamamayang Pilipino, hindi ho nila tayo masisisi kung ganyan ang isipin natin na meron tayong praning na Vice Presidente. Ultimo ho tayo eh. Hindi ho natin kaya na magbanta sa buhay ng kapwa natin kahit galit na galit tayo, kahit alam nung kapwa natin na kahit alam natin na yung kapwa natin walang pangdemanda, hindi pa din natin kayang sabihin o banta sa buhay eh. Di ba? Ng kapwa-tao natin. Lalong-lalo na ho, mga bossing, kapag ka on air pa ho. O eto, balikan natin, panoorin natin, napag-usapan po mismo sa India, mga boss. Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Marcos Sa India, si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa... Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Locaret, Sara, nasa balita, nag-attend ng mass, palabas, matinong tao siya, at makajos, sabay biglang makakapanood tayo. Putang mas. PI ka, no? Yung malulutong, sabay makakarinig tayo nung mga huhukayin ko yung labi ng tatay mo at itatapong ko sa West Philippine Sea. Tapos lalo pang naging malapit si Manang Aimee sa ating Vice Presidente. Ewan ko, siguro ganun ho talaga ang trip ni Manang Aimee. Yung talagang binabalasubas yung kanyang ama, binabastos yung kanyang ama, tapos lalo niyang magiging friend. Ano po, siguro, ganun ang type na kaibigan ni Manang Aimee. Sabi ni Pablo Alagbay, traidor talaga, mahiya naman kayo. Frontline na balitang yan, si Mobile Journal Julie Baisa. Julie, nasa na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Julius, nakarating na sa Bengaluru, India si Pangulong Bongbong Marcos para sa second leg ng kanyang 5 araw na state visit dito. Unang humarap ang Pangulo sa Philippines-India Business Forum at mamaya makikipagpulong din sa business leaders. O yan, nakita nyo ho Yung 5 araw po na paglabas ng ating Pangulo sa ating bansa, mga bossing, ang inatupag po ay walang iba kundi trabaho. No? Inatupag po kung ano yung makakatulong sa ating bayan upang lalong umangat ang ating bayan, makawala doon sa sinasabing third world country, second world country, mapunta tayo, maging first world country tayo. Kung ipagtatapat o kung tatapat mo sa Vice Presidente yan, yung ginagawa ng Vice Presidente, ang layo ho, no? Yun, lagpas sa 5 araw ang paglabas nun sa bansa. Pero ang tangi lang po nating maririnig, mga bossing, bring him home lang po. Paulit-ulit po na bring him home lang po. Sino yung i-bring him home? Si Harry Roque daw po. Ay, sorry. Si dating Pangulong Duterte daw po. Hindi, pero si dating Pangulong Duterte, base po kay Koopman. Sabi ni Koopman, pauwiin na daw o umuwi na daw si Harry Roque sa Pilipinas kasi hinahantay na siya ni Boying Remulla. O, di ba? Tingin ko mga siguro 1 buwan, 2 buwan, magsasalpukan na din po itong Duterte versus Roque. Duterte versus Maharlika. Nakikita ko na ho yan, mga kababayan. Sabi ni Delano de la Santos, poging-pogi ka sa suot mong polo shirt. More power to... Ayoko na. Inuuto nyo na ata ako eh. Wala akong pera dito pambigay sa inyo eh. Maraming salamat po, sir. No? Totoo ba? Kayo kinikilig ako sa mga pinagsasasabi niyo. Pogi tayo Okay? Pero bago yan, sumagot muna siya sa ilang issue, gaya ng plano umanong pagpapa-assassinate sa kanya. Pero inyo, ayan umabot po ng India, mga kababayan. Siguro iniisip nito, first time in the history ng buong mundo na merong isang vice presidente ang nagsabi,
sa press conference na naka-live, napapatayin ang presidente nila. No? Siguro naisip din ng ni Palke Sharma. Bakit ganun? Ba't hindi man lang ipahuli, ipaaresto o bigyang hakbang nitong kausap ko na si Bongbong Marcos yung mga binitawang salita laban sa kanya ng vice-presidente. Siguro naisip niya na din, hindi, okay lang siguro. Kasi nga, eto, tingnan mo tong mama na to. 5 araw na nandito sa aming bansa, sa India. Oh, puro trabaho ang inaatupag. Siguro wala na talaga siyang oras para diyan sa mga para diyan sa mga kapukihan. Sa mga kapekpekan. Para diyan sa mga kalokohan na pinagsasasabi ni Inday Sara Duterte. Pero seryoso po ang Pangulo, mga kababayan. Lahat po ng banta, lahat po ng mga ganyan na ginagawa nila, siniseryoso po ng ating Pangulo, mga bossing, no? At may kalalagyan niya mga yan. Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo nang tanungin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Patayin mo si BBM? Ayun, oh. Patayin mo si BBM, sabi ng mga DDS na mga tungaw. No? Wala namang sinabing pagbabanta si Vice Presidente. Ang sinabi niya, pag may nangyari sa kanya, hihintayin pa natin may mangyari sa kanya? No, paano kung hindi kung ang pagkakaintindi pala basta may mangyari kay Inday Sara Duterte, paano kung nagpakamatay itong Vice Presidente natin at nandoon sa kwarto lang nila, walang nakakaalam kung siya lang. Tas nabalitaan nung inutusan niya, naku, patay na si Inday Sara Duterte, naglason. Ang pumasok sa isip nung inutusan niya, naku po, nilaso ni Bongbong Marcos, nilaso ni Lisa Araneta Marcos, nilaso ni Martin Romualdez. Eto na yung hudyat na sinasabi ng Vice Presidente, patayin ko sila. Paano? Kung gano'n, di ba? The moment to, mga kababayan, na may kinausap siya at sinabi niya na patayin, meron na pong pagpaplano. Di ba? At sabi ko nga ho sa inyo, isa ito sa dahilan, malamang sa alamang, kung bakit ayaw mabuksan o kung bakit ni isa, no, na hearing, ayaw nilang matuloy yung impeachment. Kasi nga ho, mga kababayan, lalo na pag umabot sa punto na eto na yung pag-uusapan, ang hirap na pong idepensa niyan. Di ba, Ma'am Elena Capistrano? Tuloy. Ay, bumalik. Sorry. Saan na yun? No. No joke. Tanong nila kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? Panigurado po. 100% po, mga kababayan. Kung makita nyo yung mukha ng Vice Presidente kung paano pagbantaan ang Pangulong Bongbong Marcos with matching no joke, no joke. Tapos kung iisipin mo kung sino ang mga kapamilya nito, kung ano ang background ng pamilya na ito, tapos makikita mo sa news yung mga balita na 20,000 to 30,000 ang namatay nung panahon ng EJK. Hindi ka magdadalawang isip iingatan mo ang buhay mo agad-agad. No? Kasi merong kapasidad. Kayang-kaya. Tapos pangalawa pa ho yan sa pinakamakapangyarihan na Pilipino sa Pilipinas. Vice Presidente. Sa tingin niyo po ba hindi kayang gawin ng Vice Presidente yon? Pangalawang pinakamakapangyarihan, ako naniniwala po ko 100% kayang-kaya ho, mga kababayan. Kaya ingat Pangulong Bongbong Marcos.